We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Dapat ka, pugutan mo pa Babae sa banwaan ng Goa, Camarines Sur, pinugutan nin payo huli sa iriwal sa daga. Duwang kasulo nagbungkara sa Legazpi City, Asing, Camarines Sur. Asin, pusikit na parahabunin helmet sa Pili, Camarines Sur, arestado. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod din mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalovieres. Pasintabi po mga kapuso sa baretang ini. 54 anyos na babae sa Goa, Camarines Sur, gadan makalihis na pugutanin payo kan sa iyaman sa ng bayaw. Haloy ng iwal sa daga, iyo ang pigtutok dong rason sa likod kan krimen. Tutukan sa report ni Jessica Calinog. Dapat ka, pugutan mo pa yun. Mayo na ninbuhay kan abutan kan sa iyang pamilya ang sarong 54 anyos na babae sa Barangay Himaga, Goa, Camarines Sur. May mga taga sa lawas, pinugutan paninpayo. An payo kan biktima, nakua haros 15 metros an rayo sa lawas kaini. An suspetsado, tugang man sa nakanagom kan biktima na makalihis isagibo ang krimen, kusa nang nagsuko sa Goa Municipal Police Station. Sa investigasyon kan pulisya, haloy nang day pagkakaintindihan, huli sa iwal sa daga, ang pig-ugatan kan krimen. Nakikiuli kita yan sa mga pamilyang involved na day nadagdagan ang araw kaning insidente dahil day niyo ang kasimbagan sa indang hinahagad na kagustuhan na kung sisay talaga ang dapat na magkaigwan ng poder or may magsadiri katong daga bagkos iagininda sa legal na pamamaraan. Aminado man ang 44 anyos na sospek sa iyang ginibo. Nagpuon subuotan sa indang iriwal, hulitaan biktima. Gustong kamkamon ang daga kan sa iyang ama na dapat babarang nga unindang unsing magturugang. Agosto 2023 kan enot ng ireklamo kan sospek ang biktima. Makalihis kaining pahubasan an sa iyang fish pond. Asin ko anon man ang mga inatamang tilapia. Bagay na ikinalugi subuot kan sospetsado. Asin kan Marso 2. Nahiling subuot kan sospek ang biktima asin alalay kaini nagaruutroho na naman an sa indang ginibo. Kaya hindi na ako nakapagpigil. Unang-unang ko sanang tatanungin yung kanyang kanang kamay. Kaya lang, nagkaroon kami ng commotion. Siya mismo yung lumapit sa akin na may hawak na itak. Kaya hindi na rin ako nakapagpigil. Labanan siya. Sa sobrang galit ko, ganun nangyari. Naisaangat na kan pamilya kan biktima ang kasong murder laban sa suspetsado. Nagsayuma naman muna ang pamilya na magtaupanin komento dapit sa nangyari. Marso 3, kan sarong 35 anyos na babae man natadtad din saksak sa lawas asin mayo na ninbuhay ang nadukayan sa may barangay Magapo, Tabaco City, Albay. Nagpapadagos pa ang investigasyon sa insidente. Pumunta ata yun sa kamag-anak niya, ma'am, na ibang bahay po. Mabundok po yung lugar. Sa ngayon po, ma'am, in-establish pa namin yung lead kung sino po talaga yung negative po yung mga CCTV cameras doon. I-ano namin yun sa progress report pag may suspect na po kami, ma'am. Ini si Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. 7 harong natumtum sa nagbungkaras na kasulo sa Legazpi City. Mantang sarong furniture shop sa Bao, Camarines Sur, natumtum man ng kalayo. Uyan report ni Rosie Nieva.
Banggi kang aldaw nin Biyernes kan magbungkaras ang kasulo sa residential houses na ini sa Barangay Victory Village asin Lapu-Lapu sa siyudad ng Legazpi. Huli tagibo sa light materials asin magkataraid sa naan mga harong sa lugar kaya marikas na naglakop ang kalayo. 7 harong ang natungtom asin 9 na pamilya ang naapektaran. So katarantahan mi karanya-kanya na kami na maisalbar mi sa buhay mi. So syempre, di mi man may ipadaan so gamit mi sa iba. Yung mga gamit ko, di ko na so gamit ko talagang mga ID wala naubos. Kinakarkuluman na nasa 400,000 pesos ang kantidad kan danyos na pigwalat kan insidente. Harayo po siya sa kalsada, so dahil po makalaog ang fire truck ta. So nagdugtong kita kang hosta, tapos ang challenge po naman is sa dito sa agihan. Sa ngunya, nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa pigikanan kan kalayo. Sa Bao, Camarines Sur, bago magahon kan Marso 2 kan magbungkaras man ang kasulo sa sarong furniture shop sa Barangay Sagrada. Huli tagibo sa light materials, marikas man na naglakop ang kalayo sa lugar. Mayo maninakulugan alagad nagpakol sa 75,000 pesos ang kantidad kan danyos na pigwalat kan insidente. Sa ngunya, nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa nasambitan ng kasulo. Under investigation pa ito, pero tinitingnan yung sa electrical pinag-aaralan, pinag-confirm pa rin. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Fire extinguisher asin iba pang gamit para sa paglikay sa kasulo, mas mabenta daw ngunya na Fire Prevention Month. Tamang pagsaray kay ni, asin kun ano ang dapat gibuhon kun expired na ang fire extinguisher, pigpaliwanag kan pirang otorisadong paratienda kay ni. Ang detalye aramon ta sa pagtutok live ni Jessica Calinog. Jessica? Kate, saro ang fire extinguisher sa mga pigkukonsiderar na first aid sa mga oras nin kasulo. Asin ang Bureau of Fire Protection, pigain kami narman na igwa kaini ang mga residensya, establishmento, opisina, magin ang mga lunadan. Sa pagpuon kan Fire Prevention Month, iniman subuot ang saro sa mga mabentang produkto sa tindahan na ininin fire protection equipment sa Naga City. We make sure po na dapat yung pagbibilhan po natin na tindahan is lisensyado po ng DTI and the most important po is ng BPS certified po. So, nakikita po yan sa fire extinguisher po kung ang fire extinguisher po is certified po ng ISO. So, nandito po siya sa baba. Meron po siya standard na chemical. So, dapat it's 75% siyang monoammonium phosphate. Igwanin tulong klase nin fire extinguisher. Ang kulay pula na dry chemical ang laog. Pwede ini sa trash wood, liquid asin electrical na mga kasulo. Pareho man kainian pwedeng paggamitan kan kulay green na fire extinguisher o an HCFC o hydrochlorofluorocarbon. Ang mga ini pigre-rekomenda para sa mga residensya. Igwa man in AFFF na foam and chemical content. Pigagamit ini sa mga gasoline station as in shipment. Alaga day ini pwede pang apulanin electrical fire. Tipas po tayong tinatawag. So T for twist the pin, ito yung ating pin. So twist lang siya clockwise, automatic mapuputol yung ating warranty seal. And then P for pull the pin, so yung pin ipupull natin. So kung wala na po siyang pin, ready to use na po siya. Aim the nozzle, dulo po siya ng hose, so detachable po. Ito. And then S for sweep, squeeze the lever or handle. Ito po yung lever handle. And then sweep side to side hanggang sa maubos yung ating chemical. And then po, papabugahin yung fire extinguisher sa pinaka-base ng fire. Sigun sa Naga City Central Fire Station, ang content o laog kan fire extinguisher, day man nag-expire. Alagad pigre-require kan BFP ang taon-taon na reconditioning kaini. Ang pwedeng mag-expire o ang dahil sa mag 100% na effective, itong pressure. Kasi stored pressure type siya. May pressure siya. So sa 1 year na duration na yan, 2 years, dikit-dikit na nagbababa ang pressure niya. Ang Daet Central Fire Station nagpatanid man sa publiko dapit sa subuot mga naglilibot sa mga barangay para makabenta kan sa indang mga produkto. Siring na sanakan LPG Auto Safety Controller. Asin pigagamit ka ini pampronta ang pangaran kan Bureau of Fire Protection. Sinasabi po nila na sila daw po ay accredited ng Bureau of Fire Protection para daw magkabit nito mga gadgets na to. Actually po, business talaga nila yan.
Hindi naman namin sila pinipigilan kung sakaling negosyo nila yan. Pero sana wag na nilang gamitin yung BFP na kumbaga tinatakot kasi sila may pananakot na kung hindi sila magko-comply is bali pupuntahan sila ng mga nangatag-bumbero, magkakasuhan. Bigyan kami naman Kate kan BFP ang publiko na kung mabakalimis kay anong fire prevention o fire protection equipment, maghanap nin mga otorisado asin lehitimong mga tindahan asin ibitaran man ang pagbakal online. Ta importante na ma-sherto ang kalidad kainingan ning ma-sherto man na magagamit ini sa paglikay nin kasulo asin bako na magkausapa ni dakulang danyos. Kate? Jos Mabalos, Jessica. Panibagong paghiro sa presyo kan mga produktong petrolyo ang piglalauman ngunya na semana. Sa abiso kaya kan oil companies, posibleng maglangkaw ang presyo kan gasolina nin 50 sentimos kada litro. Alagad mahurus man nin 40 sentimos kada litro ang diesel, asin 35 sentimos kada litro sa kerosene. Ang nasambitan ng paghiro sa presyo, may koneksyon sa manlain-lain na issue sa ibang nasyon na nakakaapektar sa transaksyon kan mga produktong petrolyo. Problema sa supply kan tubig ang saro sa mga agrangay kan mga residente sa Banwaan kan Pandan, Catanduanes. Sinasabayan pa ini kan mga basura na nagiging angat sa mga otoridad. Kaya tanganing matuldukan na ang nasambitan ng mga issue. Plano kan lokal na gobyerno kan Pandan na mangutang nin maabot sa 155 million pesos sa bangko. Gagamiton ang kwartang ini para sa pag-upgrade kan water system asin sanitary landfill kabale na ang access road sa Banwaan. Plano man na magbugtak ni mini dam na saro sa mga water source asin water filtration. Suportado man kan Sangguniang Bayan asin iba pang opisina ang nasambitan ng plano. Alagad sa ibong kaini, pirang grupo man giraray ang nagkwestiyon kan nasambitan ng lakdang sa Sangguniang Panlalawigan. Sa ngunya nahalaton pa ang magiging pinal na desisyon kan SP Catanduanes kung naaprubahan o dagos ng ibabasura ang nasambitan ng lakdang. Yung 20% na yun, economic development fund yun, na dahil masisekripisyo yung ibang mga servisyo sa ibang pondo. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Komo pag-andam sa nagdadangadang na tig-init saro sa mga mayor na piglalatagan ni medyos kan gobyerno, ang sektor kan agrikultura, urog na sa lado kan produksyon kan bagas. Katakod kayan, makakaulay ta live si Earl Vincent Vegas, ang Rice Program Focal Person kan Department of Agriculture Bicol. Diyos marhay na hapon po, Sir Earl. Diyos marhay na hapon po, Miss Kate, asin sa mga nagdadangog niya na hapon. Sir, ano ang piglalauman tang rice production ngunya na harvest season? Magiging bastante ba ini para sa supply kan bilog na rehiyon? Sa maabot po na anihan digdi sa Bicol, estimated na po na around 400,000 metric tons na bagas ang aanihon. Kaya po ini-estimar na ini po magiging bastante para sa bilog na Bicol region. Sir, posible bang makaapekto sa rice production ta ang El Nino o ining labing init kan panahon? Based po sa satuyang datos, may estimated po kita na historical data na at initial na estimated tangunya na vulnerable area na 5,000 hectares po na maapektaran kang El Nino. Pero salamat sa Diyos sa satuyang validation at sa amay na pagtanom kan satuyang mga paraoma na bastante pa ang tubig, maaanihan asin matatanuman pa po ini at asin maaanihan po ning maray na produksyon. Ultimong kahaputan, sir, ano ang abiso o pagirumdum nindungon yan sa mga paraoma ngunya na aranihan? Para sa maabot po na aranihan, iniingkaminarmi po ang mga paraoma na gumamit po ng mga harvester na nganing mabawasan po ang satuyang post-harvest losses. Asin po, mag-dry po kita using the mechanical dryers na nganing mapataas ang kalidad ang satuyang ani na paroy asin bagas para po mas mataas ang sa indang kita sa maabot na anihan. Asin,
Kung igwa man po kitang mga areas na mahiling na damage due to El Nino o kung ano pa man, mga peste, mag-report po tulos sa tuyang LGU para magtarabangan ka sa tabang Department of Agriculture, Region 5. Alright, Jos Mabalos, Earl Vincent Vegas, kan Department of Agriculture, Bicol. Mga kapuso, daipa po opisyal na nagtatapos ang amihan season. Alagad urog pang nagluya ang northeast monsoon o ang duros amihan kumparar kan mga nakalihis na semana. Hasta extreme northern Luzon na sana nagdadanay ang amihan. Mantang easterlies naman ang namamatean sa natatadang parte kan nasyon. Basado sa datos kan Metro Weather, hababa ang tsansa kan pag-uran sa Bicol Region, apera na sana sa pirang parte kan Camarines Provinces. Maaliwalas man na panahon ang pwedeng lauman sa iba pang parte kan nasyon, apera na sana kun magkaigwanin localized thunderstorms na posibleng magdaranin makukusog na uran. Panahabunin helmet kan sarong lalaki sa Pili Camarines Sur sa pool sa CCTV. Sospek na pusikit na sa siring na iligal na gibo nasundan kan kapulisan asin tulos nang naarestar. Uya ang report ni Jessica Kalinog. Sa Inmanaangulo Hilingon, sa kuakan CCTV cameras na inikan sarong establishmento sa Barangay San Vicente, Pili Camarines Sur. Dai mainenegar ang krimen na pigsa sa gibo kan sarong lalaki. Paluway-luway ining nagtataid sa nakaparadang motorsiklo, hasta sa dagos na pigkua ang nakapatong na helmet, antes dagos na huminali. Anday niya aram, may pulis pili nang nakasunod sa iya asin naaktuhan mismo ang sa iyang panhahabon kan Marso 2. Nagkahabulan pa po sila ng isang off-duty natin na pulis at yun naman po nahabol at tinulungan din siya ng ibang rumisponde na patrollers natin kaya nahuli po yung suspect na yon. Residente kan Barangay Dalipay may laor ang sospek, alagad nakakalakop subuot ini sa iba pang mga pagtaraid na lugar sa parehong iligal na gibo. Sigun sa pulisya, nagpuon ang panhahabon ka ini kan mawaran nin trabaho kan bulan nin Enero. Binibinta po niya ma'am sa may isang barangay po diyan sa Naga. Yun po yung isang subject po nung follow-up efforts natin ngayon, follow-up investigation na ginagawa para ma-recover po yung ibang mga binenta niya ng mga nakaw na helmet. Enot nang nasusog asin nabawi kan kapulisan ang helmet na nahabon kan sospek ki Hazel kan Barangay San Jose. Istorya ka ini, Pebrero 29 kan mawaraan sa iyang helmet, mantang nagbabakal siya nin tubig sa sentro kan Pili. Siguro po 4 or 5 man kato si bakal ko. Kaya talagang nag-ipon ako para tumabakal ko. Dawa nga ni talaga mabakal ka lang sa madali lang, sabihin to lang madali lang ngaya. Talagang bit-biton, iwalat sa baggage counter kasi pag nangyari natuyong, nawara, may na, swerte nga lang ako kasi naibalik po si helmet. Sa Talakan Pili Municipal Police Station, labi sa 20 helmet ang kinakarkulong nahabon kan sospetsado sa man iba-ibang lugar. Naatubangon yan sa kasong theft and suspect, mantang pigaadalan man ang bayulasyon sa anti-fencing law kan pigpapabakalan kaini kan hinabunan ng mga helmet sa Naga City. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolania. Haros de imaako kan sarong pamilya sa Banwaan kan Minalaba, Camarines Sur ang nangyari sa saindang atama na Ido. Miyerkules kaya kan tagaun ini sa bitis kan sa indaman sa nang kaparyente sa paghunang kakagaton siya kaini. Huli sa lugad sa bitis na sinapo kan Ido, padipisilan ang paglakaw kaini sa ngunyan. Nakatalaan naman na darahon na sa veterinaryo ang Ido tanganing malapatan nin maninigong atensyong medikal. Mantang plano man kan pamilya na daning kaso ang taong nasa likod kan nasambitan ng pananaga. Nakaabot naman sa LGU Minalabak ang dapit sa nangyari asin hurot na matauwanin asistensya ang imbweltong pamilya. Mapaluwas manin mahigot na kampanya ang lokal na gobyerno kontra sa pang-aabuso sa mga hayop sa paglaom na dainaliwat mangyayari ang siring na insidente. Totoo, nagbabatok man talaga tayo gayon. Kunya si pag niya, nag-ugot ng sundang, na po si Ayam, tinaga na po. Gusto ko niya ako, kung anong karapatan kang Ido, man, pagbayaran man kan may gibo. Tadawa Ido yan. Datawon man baga.
Veteranong aktres na si Jacqueline Jose na maaram na sa kinaban sa edad na 60. Uyan report. It's with great sadness that I announce the untimely passing of my nanay, Mary Jane Gok, better known as Jacqueline Jose. Na maaram na sa edad na 60 ang multi-awarded actress na si Jacqueline Jose kan Sabado, Marso 2. Sa pahayag kan aki kan aktres na si Andy Eigenman, inatake sa pusoan sa iyang ina. Kasabay ka inian paghagad din privacy asin respeto mantang nagmumundoan sa indang pamilya. I just like to say that her undeniable legacy will definitely forever live on through her work, through her children, and the many lives she's touched. As she herself, her life itself was her greatest obra maestra. Katakod ka ini nagpaabot man ni pakikidumamay ang perang celebrities sa bigla ang pamamaaram kan veteranong aktres. I love you, DJ. I love you. I am so proud of you. Anumang sipat at tangkad ay hindi hadlang upang magkaroon ng halaga at karapatan sa mundong ito. Nagpuuna ang pinakabagong kapuso serye na madaranin inspirasyon urog na sa pag-abot sa mga pangiturogan sa ibong kan size, shape asin height kan sarong tao. Hatod kan Lilet Matcha sa attorney Atlo ang istorya ni Lilet na pigagampanan ni Joe Berry, sarong little person na may dakulang purpose sa buhay. Gigibuhon niya ang gabos tanganing maipaglaban ang diretsyon kan mga naaapi sa sosyudad. Ang tabayanan ang Lilet Matcha's attorney Atlo tuyon 3:20 PM sa GMA Afternoon Prime. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Good news para sa mga naghahanap ng trabaho asin maut na maging certified kapuso. Ang GMA Network Incorporated naghahanap nin matitibay asin dekalibreng mga aplikante para sa 39 manlaen-laen na bakanteng mga posisyon. Para sa mga interesado, ipasa po ang sa indong aplikasyon sa careers.gmanetwork.com. Kaya ano pang hinahalat nindo? Madyana asin maging parte kan Kapuso Network. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Pag-agi sa National Highway, overloading asin overcharging, kumo na bayulasyon kan mga trimobile sa Naga City sigun sa PSO. 15 pesos na pamasahe, posibleng bawiun kan LGU kung padagos na makakaresibin ng reklamo ang mga otoridad. Uyan report. Padagos na nakakaresibi ang Public Safety Office kan syudad ni Naga nin reklamo dapit sa mga pampasaherong tricycle. Sa datos kan Public Safety Office, ang overloading, pag-agi sa National Highway as in overcharging, ang kumo na bayulasyon kan mga tricycle sa syudad. 73 na bayulasyon ang naikurit kan PSO gikan sa mga tricycle na nag-aagi sa National Highway ngunyan sa ng Pebrero, mas dakol kung ikukumparar sa 31 kan bulan nin Enero. 11 ang overloading na mas hababa kung ikukumparar sa 32 kan bulan nin Enero asin may duwang bayulasyon in overcharging poon Enero hasta sa presente. May pagdikit man subuot sa ibang bayulasyon alagad ay nagkakampante ang grupo kan mga trimobile driver asin operator kan syudad. Siguro si operator kani dapat ma-orient man ninda si mga driver ninda sa araw kay na sitwasyon na lalo na under sa observation si mo yung hinagad na dagdag na pamasahe baga. Primerong simana kaya kan bulan nin Pebrero kanaging epektibo ang 15 pesos na pamasahe sa mga tricycle sa syudad. Alagad posibleng bawion ini asin ibalik sa dating 13 pesos kundi mababawasan ang mga bayulasyon base sa assessment kan Tricycle Task Force kan syudad. Maging maray po sa tuyang mga pasahero dahil man po mag-abuso lalo na sa pagsingil ng mga pamasahe dahil si
si Gibo po kang nagkakapira, nadadamay po ang kadaklan na nagiging maraot na imahen para sa mga tri-mobile driver di sa Naga. Apara kay ni posible manabawianin prangkisa ang operator na may dakol na numerong units na may bayulasyon. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. TESDA Camarines Sur may na-identifikar ng mga industriya na dapat tutukan para masimbagan ang job mismatch sa probinsya sa lado kan senior high school graduates. Pag-akomodar kan mga imbeltong industriya sa mga senior high school graduate, hagad man kan ahensya. Uyan report ni Jessica Kalinog. Nagahalat na sana kan implementing guidelines ang TESDA Camarines Sur para sa pag-abante kan direktiba ni Presidente Bongbong Marcos na pakarayon ang senior high school curriculum kan Department of Education. Sigun ki Provincial Director Roberto de las Llagas, nanotaraninda na igwanin mga training na pigigibo o pigo-opresir sa mga senior high school na daiman kaipuhan kan mga industriya. Kaya ang ending, may job mismatch o mayo ni nakuko ang trabaho ang naggraduar na estudyante. Sa Camarines Sur, sektor kan turismo, construction, asin ICT ang kaipuhan na pakusugon, asin iniman ang laom kan TESDA Camarines Sur na may laog sa curriculum. As far as the directives ng ating na yung lahat ng trucks na mayroon po sa senior high school, kinakailan malagyan po natin ng TBIT component para ma-assure po natin na yung lahat ng magtatapos ng senior high school, hindi lang po yung nag-graduate ng may TBL truck, kundi pati yung iba naman, yung UMS, EBM, yung sports, kinakailangan din po natin na malagyan para kung hindi na po sila magpatuloy doon sa bachelor's degree course, mayroon na rin po silang trabahong makukuha. Hagad man kan TESDA ang suporta kan mga lokal na industriya na pwedeng magtaong oportunidad sa mga senior high school graduates. Sindalea asindon kan Pili Camarines Sur, nahihiling ang posibilidad na magpikliwat ang demand sa turismo. Kaya pigi-isipan nindang magdagdag nin mga empleyado. Bukas man subuot sindang mag-akomodar nin mga senior high school graduate. If they have the enthusiasm for the industry, then definitely it's good to take high school graduates. They're still heavily into learning, so that you can mold them into the way of the business. They are more aware of what's really happening, especially in technology and the social media, so they are more into it. Nakatalaan man na magkaigwanin meeting ang TESDA Camarines Sur sa mga Schools Division Office sa probinsya, nganing mailatag ang mga kaipo para sa gigibuhon na lakdang, kabali na ang necessary training sa mga paratukdo na makaput kan mga programa. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Makalihis ang pirang aldaw na labanan sa court, kumpleto na ang Final Four kan NCAA Season 99 Juniors Basketball Tournament. Sa pagtatapos kan elimination round, number 1 seed ang Perpetual Junior Altas na may win-loss record na 8-1. Pandua ang defending champions na Letran Squires na may 7-2 record. Third seed ang San Sebastian Staglets, asin pan-apat ang Mapua Red Robins na parehong may 6-3 record. Sa semifinals, may twice-to-beat advantage ang Perpetual Junior Altas, asin Letran Squires como top 2 seeds. Ang tabayanan, ang bakbakan sa court sa NCAA Season 99 Juniors Basketball Tournament puon March 16 sa GTV. Tulong magagayon na waterfall sa San Andres, Catanduanes, patukunya na bisitahon mantang namamatean na ang mainit na panahon. Pasyarantayan sa istorya ni Rosie Nieva. Kasabay kan mainit na panahon na namamatean ngunyan sa Bicol Region, sa Roan, Catanduanes, sa bukas na mag-ako nin mga turista na bakosa na para magpapresko ang hanap, alagad para mag-relax. Ang Barangay San Vicente sa Banawaan kan San Andres, bihira sa nang dumananin mga tao, alagad digdi palan mahihiling ang tulong magagayo na waterfall sa probinsya. 15 minutong biyahe sa nagikan sa San Andres proper gamit ang motorsiklo. Mantang mapapasaba ka muna sa 30 minutong trekking asin pagbalyo sa Sarong Salog antes maabot ang Kawali Falls. Alagad ay ipadigdi na tatapos ang sendong adventure. Naghahalat pa kaya ang Bahaw Waterfalls na 15 minutong lakaw naman ang kaipuhan gikan sa Kawali Falls. Kung makikita mo naman, talagang pang-tourism yung lugar. Bibiro puntahan. Kaya gusto kong ma-promote talaga yung lugar ito. Sayang ganda. Maganda din pong dinadalyo talaga ng mga turista yan. Kung maaari sana yung
kailangan talaga namin yung tinampo. O daan pa tungo rito sa amin. Sigon sa Provincial Tourism Office, igwa naman in pigigibong tinampo pasiring sa lugar. Sa ngunyan, makondusir naman sindaning capacity building nganing makabilog nin tour guides para sa mga mabisitang turista. Napaka-blessed ng barangay ng San Vicente kasi meron silang magagandang waterfalls na pwede pong in the future maging tourism attraction. Dadayuhin ang mga turista at magbibigay sa kanila ng employment, magbibigay sa kanila ng livelihood. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode niya ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta ahali sa man-ibaybang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.